Nagpagawa sa akin si kuya ng A9 2020 na LCD. Nung inabot ko na sa kanya yung unit niya, maya-maya bumalik. Nakalimutan na daw ng anak niya yung password ng unit. Siguro sa katagalan na rin na na-stock yung unit nila, na-stock at walang pagpagawa. So nakalimutan na rin ng bata siguro yung password ng unit niya. Kaya minabuti na lang ni kuya na ipa-reformat sa akin. Ito, nung na-reset ko na, ganyan na yung kinalabasan. Kaso hinahanap pa rin niya yung Google account at pattern ng unit. Ngayon naman, ituturo ko sa inyo yung pag-bypass ng unit gamit yung SIM. SIM na may PIN. Yung mga nagsabi pala na i-dial lang daw yung number na yan. Sinubukan ko yan pero hindi yan uubra sa Android 11. Android 11 na kasi yung unit na to eh. So ginamitan ko siya ng SIM card na may PIN. Panoorin nyo na lang. Pag hinanap na yung PIN, eject lang natin yung SIM card para lumabas yung notification gaya niyan. I-slide down natin yung notification, click natin yung settings sa may bandang right side sa taas. Kapag nakapasok na tayo sa settings, punta tayo dun sa additional settings. Additional settings and backup and reset. Ang susunod niyan, yung erase all data. Yan, mag-e-erase na yan pagka-click natin. Yan na nga, nagre-reset na ulit yung unit. Pag soft reset po kasi sa settings po nangyayari yun. Pag hard reset naman po is via mga volume keys po tsaka power button. Pag yun po ang ginawa natin, pag nag-hard reset po tayo, andun pa rin po yung Google account. Magkaiba naman po pag soft reset kasi sa settings natin siya i-reset. Ito na nga, nagbukas na, setup natin. Pagka setup natin dyan, makikita nyo na para siyang mag-glitch. Para nga hanapin niya pa rin yung Google account nung una. Pindutin lang natin ng 2 times yun. Ayan na nga. Yun, nakapasok na. Hindi ko rin sinasabi na advisable lahat to sa mga Android phone na ni-reset. Realme tsaka Oppo lang po ang pwede rito. Android 10 at Android 11. Ngayon naman, pupunta ulit tayo sa settings. Pupunta ulit tayo sa About Phone. Kung makikita nyo, itatap ko ng 7 times yung build number dyan. Para ma-open natin yung developer option. Ngayon, pupunta tayo sa developer option as sa may additional settings siya. Hanapin nyo lang yung developer option. And then open nyo po mismo yung OEM unlocking. OEM unlock pala. Ginagawa ko yan para just in case na makalimutan ulit, pwede na i-reset.